Magandang umaga ulit mga kababayan, 'no. Pag-uusapan natin ngayon ito nga po si Kiko Barsaga, 'no, si Congressman Kiko Barsaga ng 4th District ng Cavite, mga kababayan, sa Dasmariñas, Cavite. Grabe ang tapang nitong batang 'to. Grabe tapang nitong congressman na 'to mga kababayan. Ito yung banat niya kay ano 'no, kay Senator Tito Soto, ang bagong Senate President ng Senado na pinalitan si Chis Escudero. At gano'n din si Blue Ribbon Committee Senador Marcoleta ay pinalitin din mga kababayan. Talagang nakadismaya itong Senado. So ito lang ang sinabi ni Kiko Barsaga, napakatapang nitong batang to. Grabe. Tingnan nyo mga kababayan, sabi niya dito, "Diskaya lang ang kaya mo. Takot ka kay Romualdez." Ganito katapang to si Kiko Barsaga. So sumagot din si si Tito Soto, sabi, "Epal, gamit pa si Biko. There are many points he is missing. I've been a long time friend of Martin Romualdez." So matagal na daw silang kaibigan ni Martin Romualdez. So anong masasabi nyo dito mga kababayan? Grabe, no? Talagang ano, kakaiba ito. Grabe, pero tapang ni Kiko Barsaga, talagang bumanat siya kay Tito Soto na mga maliliit lang kaya mo. Kumbaga mga maliliit lang ang kaya mo, mga kontraktor, pero si Romualdez hindi mo kaya. Yun yung ibig sabihin ni Kiko Barsaga. Grabe. So, basahin natin yung mga comment. Sabi dito, pakita ko sa inyo yung mga comment. Basahin natin para makita nyo. Ayan. Sabi dito, haha. True, napakasakit Kuya Ede. Big correct ka Sir Barsaga. Ayan. Talagang binanatan dito si Tito Soto dito sa comment section. Ayan, no. Go lang Kong, nadali mo. 'Di ba? Sa ibig sabihin suportado itong si Kiko Barsaga ng taong bayan dahil sa kanyang salita. At dito pa mga kababayan, sabi ni Romualdez handang makausap ng pribado si Representative Barsaga. Palagay ko mga kababayan, dito papayag hindi to papayag si si Congressman Barsaga na makausapin itong si Romualdez ng pribado. At palagay ko hindi niya to matatapalan dahil grabe ang galit nito ni Kiko. Dahil pala si Romualdez pala, tingnan natin yung post ni Kiko Barsaga. Wait lang kung Kiko. Kasi may mga post siya dito sa page niya eh. Ayan. Ayan, grabe mga post niya dito. Si DPWH Bindison, loyal rin yan kay Romualdez. Sa 2026, ang dami na namang mamamatay sa baha. Tapos siya naman magre-resign. Diba mga kababayan? Follow natin to, follow. Ayan. Tapos, ayan. Kung kaya ni Senator Lacson si Saldico at Romualdez sa Blue Ribbon Eddie Goods, pag hindi, parehas lang sila ni Tito Soto. Ayan, grabe. Alam nyo, ilang taon pa lang to si Congressman Kiko Barsaga. 27 anyos. Pero napakatapang mga kababayan. Sabi niya pa dito, naiintindihan ko ang sitwasyon ni Mayor Biko. Sinabihan rin ako ni Mayor Jenny na huwag kalabanin si Romualdez. But justice must be done. Ayan, 'di ba? Ganun katapang itong congressman na ito. Ayan, ito yung sabi niya. Kaya sobrang galit nito ni Kiko Barsaga. Palagay ko ito dito
ano to eh, 2 dekadang hindi bumabaha sa Dasma. So, 2 dekada, ibig sabihin 20 years mga kababayan na hindi bumabaha sa Dasma. Tapos ngayon, binabaha na tayo pagkatapos maging district caretaker ni Martin Romualdez. Grabe no, kahit yung Cavite mga kababayan, si Romualdez pala ang caretaker. Grabe matindi mga kababayan. So, tingnan nyo yung mga comment. Ayan, ganda ng flood control. Ayan, Congressman Kiko Barsaga, ikaw ang pag-asa ng Dasma para di maging tuloy-tuloy ang pagbaha. Ayan. So, magaganda ang comment dito. Talagang sinusuportahan si Congressman Kiko Barsaga ng kanyang mga constituents, no, dito sa Dasma. Sana naman itong si Congressman Kiko Barsaga mga kababayan protektahan sana mga kababayan, kasi malalaking tao yung kanyang binabangga. Talagang napakatapang mga kababayan. So, ayan, panoorin natin itong balita sa Net25. Yeah, interview sa kanya to eh. Ng mga mambabatas na magkakaroon ng pagpapalit sa liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso. Kitang isang mambabatas. Palagay ko mga congressman din, yung mga ibang congressman sa Congress, gusto na talagang palitan tong si Martin Romualdez mga kababayan. So, tuloy na. Yun lang daw po mga nasa labas lang ng Kongreso ang may gusto nito. Dahil mayorya naman ng mga kongresista, suportado pa rin si House Speaker Martin Romualdez. Para sa detalye, kunin natin live kay Vic Samintak. Vic! Wedge, bago pa lang magsimula ang 20th Congress ay umugong na ang balita na magkakaroon ng pagpapalit ng speaker ng mababang kapulungan ng Kongreso. Pero nung magbukas, si Speaker Martin Romualdez pa rin ang inihalal na speaker. Pero hanggang ngayon ay marami pa rin naririnig na mga ugong-ugong sa Kamara na magkakaroon ng change of leadership. Kung may usok, may apoy. Pero bago pa man lumaki ang usok ng sinasabing tangkang pagpapatalsik sa pwesto kay House Speaker Martin Romualdez, pinatay na ito at agad sinawata. Kanina nagharap-harap sa tanggapan ni Speaker Romualdez sa mga leader ng mga major political party sa Kamara at muling tiniyak ang buong suporta sa liderato ng Speaker. Kabilang sa mga dumalo sa pagpupulong na ipinatawag ni Romualdez, ang mga pinuno ng Nationalist People's Coalition, Nationalista Party, National Unity Party, Partido Federal ng Pilipinas at Party List Coalition. Una rito minilit na ng itinalagang tagapagsalita ni Speaker na si dating Surigao del Norte Congressman Robert Ace Barbers na walang dahilan para iwan ni Romualdez ang speakership. Taliwas sa mga ipinapakalat, wala anyang clamor mula sa majority members ng House para magpalit ng liderato. The clamor is not among the members who gave their full trust and confidence in him. Majority of the members of Congress has again thrown their support to him, believing in his leadership. So yung gusto lang na magkaroon ng palitan, yung nasa labas. Sino ba yung nasa labas? Diba? Dalawa ang umugong na pangalang pinagpipilian para pumalit kay Romualdez. Sina Navotas Representative Toby Chanco at Bacolod City Representative Albi Benitez. Ayon sa source ng Net25, si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos sana ang ipapalit. Ngunit tinanggihan ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman Bakit si Sandro? Parang bawal yun kasi anak ng presidente. Suportado ng first couple, si Benitez, habang si Chanco ay umurong na matapos mabingong makakuha ng suporta sa pagbubukas pa lamang ng 20th Congress. Ayon kay Barbers, kung may mga nais palitan si Speaker Romualdez, ito'y sa puwersang mula sa labas ng Kamara. Pero wala anyang balak ang Speaker na gantihan ang mga nagpapakalat ng leadership change sa Kamara at ang mga ugong patungkol dito ay huhu pa rin sa mga darating na araw. Majority of the people in their respective districts
has given their full trust and confidence to their representatives. And the representatives has given their support to the Speaker. So, isang matibay yun na rason para manatili ang ating Speaker sa liderato. Isa sa napaulat na nangangalap ng pondo at perma para patalsikin si Romualdez, si Cavite Congressman Kiko Barsaga, na agad namang tumanggi na may hakbang siyang ganito. Gayunman, sinabi ng batang kongresista na naniniwala siyang dapat ning imbestigahan sa isyu ng anomalya sa flood control Ayan, dapat daw imbestigahan sa issue ng flood control, mga kababayan. project si Speaker Romualdez. Kasabay nito ay kumalas na si Barsaga sa kanyang partidong NUP at nagpasyang maging independent na lang sa Kamara. Sabi ni Barbers, iginagalang ng Speaker ang mga pansariling pananaw ng mga miyembro nito. Pero bukas si Romualdez na makipagdialogo kay Barsaga. But as far as the office of the Speaker is concerned, because he mentioned the Speaker, hindi po nakikialam ang ating Speaker sa usapin ng partido, no, dito sa ating mga miyembro sa mababang kapulungan. Paglilinaw pa ni Barbers, administrative matters lamang ang inaktuhan ni Romualdez nung umupo ito bilang acting representative ng Cavite nang pumanaw si dating Congressman Elpidio Barsaga at hindi nakialam sa mga infrastructure program at funding ng lalawigan. Wedge, aabangan natin at antabayanan pa rin ang mangyayari sa mababang kapulungan ng Kongreso sa araw ng Lunes sa muling pagbabalik ng sesyon kung mayroong kongresista na tatayo sa plenaryo para hilingin at ideklara na bakante ang posisyon ng speakership. Balik sa inyo, Wedge. Okay, Vic, may mga lumalabas na alingas-ngas na hindi kaya loyalty check ang ginawang pagpapatawag ni Speaker Romualdez sa mga leader ng mga partido dyan sa Kamara. Wedge, ito'y all-party meeting. Maaring isa rin yun. Kung sino yung hindi dumalo, maaring magkaroon na ng duda si Speaker. Pero nung magsimula ang 20th Congress, buo pa rin yung majority party na sumuporta sa kanya at dumalo doon sa pinatawag niyang meeting sa kanyang tanggapan, Wedge. Okay, nabanggit mo sa ulat mo, Vic, matunog si Congressman Albi Benitez, si Congressman Toby Tiangco at posible rin nga si Presidential son Sandro Marcos na posibleng pumalit bilang House Speaker. Hindi ba to posibleng matulad sa nangyari sa Senado na nagkaroon ng kudita? Pero kung pag-uusapan natin ay numbers, out of the 300 plus congressman, nasa gaano kataas na ba o karami ang nakasuporta pa rin sa liderato ni Speaker Romualdez? Wedge, nung mahalal na speaker si Martin Romualdez, 265 out of 317 na mga kongresista. So minus Barsaga, dahil siya ay umalis na sa majority, ay 264. So mahirap pa rin na kunin yung 50% plus 1 ng 317 Ikaw ba naman, maambunan talagang susuporta ka, guys. para maagaw ang liderato ng Kamara. Hindi kasi katulad sa Senado na 24 lang. Makakuha ka ng 13, mapapalitan na ang liderato. So malabo yung mangyari ang kudita gaya sa Senado. Pero Vic, itong si Congressman Kiko Barsaga ang binabanggit ni Congressman Puno na sinasabing gumagapang doon sa mga pagpapipirma para doon sa ibang mga congressman. Saan ba nanggaling si Congressman Puno para tukuyin na itong si Congressman Kiko Barsaga ang nanggagapang para mapalitan ng House Speaker? Alam mo kasi si Congressman Ronnie Puno, siya yung presidente ng NUP kung saan kabilang itong si Barsaga. Dahil sa naturang balita nakarating kay Congressman Kiko Barsaga, nagalit siya, iniwanan niya yung kanyang partido, binitawan din niya yung kanyang pagiging House Deputy Majority Leader at tumayo na bilang independent minority kasama ni Toby Tiangco dito sa Kamara. Okay, so wala pang schedule ng pakikipagdialogo ang Office of the House Speaker sa opisina ni Congressman Kiko Barsaga para maayos itong gusot na ito?
Anytime naman kung gugustuhin ng ni Congressman Kiko Barsaga, dahil ang sabi nga ng tagapagsalita ng Speaker, ay open pa rin si Speaker na makipagdialogo para maliwanagan yung naturang issue, lalo't binabanggit ni Barsaga na dapat imbestigahan si Speaker Romualdez doon sa issue ng flood control projects. Okay, huling tanong na lang, Vic Samintak, may mga komentaryo sa social media ang ating mga kababayan na meron daw tagapagsalita ng House Speaker o ng Speaker of the House na si dating Congressman Ace Barbers. Ito daw ba ay panibagong pasweldohin na naman mula sa pondo ng gobyerno at ito ba'y unang pagkakataon na nagkaroon ng tagapagsalita ang Speaker of the House? Sa tinagal-tagal na natin, Wedge, mula 10 Congress, nasubaybayan na natin ang Kamara. Ito ang unang pagkakataon na mayroong tagapagsalita ang House Speaker. Grabe, no? Tindi. Kauna-unahang tagapagsalita. Nang namuno si Romualdez, ang tindi, mga kababayan. Ano masasabi nyo dito? Talagang powerful talaga itong si Romualdez. Talagang malabong mapalitan, mga kababayan, ito sa Kongreso. Ano lang, bukod tanging mga kababayan lamang natin, no, ang makapagpapatalsik dito kay Romualdez. So abangan natin sa darating na September 13 hanggang September 31, mga kababayan. Grabe, antindi na yung Romualdez. So ito, panoorin ulit natin to. Pakita mo na lang yung picture. Sige nga. Ito yung bagong Keiko. Ay, bagong karakter, ha? Ayan, sabi dito, Representative Barsaga gustong imbestigahan si Romualdez. Ito po Bagong, ay... karakter ng telenovela. Yes, ng season 2, ha? Ang kalaban niya ay buong Congress. Sinong Kiko yan? Si 4th District Representative Francis Ayan, grabe, Kiko guys. Grabe. Barsaga. Diskaya lang ang kaya mo, takot ka kay Romualdez. Jen. Oo. Matindi yan. Anak ba ito ni Kong PD, Barsaga? Yata. Ayun. Ito naman Kiko. Si Kong ay PD. Okay. Nag-post kasi siya sa kanyang social media, Jen. Grabe. Dahil... Pusa kanya- kayo, no? May pusa, mga kababayan, no? Account ito. Kanyang account ito. Aha. Mayroon daw bang post Ay, si may- Senador Tito Soto tungkol sa kanya? Itong una niyang post, yung nag-iisa muna. Oo. Yan. Ang sabi niya rito, the Romualdez issue is incomparable with Vico Soto's investigation. I firmly believe that the mayor is good, honest man that is doing what is best for his city and country. But Tito Soto's closeness with Romualdez is limiting his option for investigation. Ayan. Masakit nga naman yan, no? Ay sinagot niya ni Sen Tito. Okay. Sumagot naman Senador Tito Soto. Ay sabi niya, wag mong gamitin si Vico. There are many points he is missing. I've been a long time friend of Martin Romualdez. Kasi sinasabi niya kasi dito, sa mahabang post ni Tito, kasi ito, kinrap na niya eh. Oho. Una-una, hindi naman daw siya ang Blue Ribbon Committee na mag-iimbestiga. Okay. Kaya Pero itong post na ito, particular, ay post ito ni Kiko. Oo, Kiko. Sa ano niya to? Sasagot niya yan kay Tito Soto. Ayun. Ang sabi kasi ni Tito Soto, hindi naman ako ang Blue Ribbon. Oho. Tapos kaya huwag kang masyado, kukunti lang nalalaman mo. Yung missing points, di ba, sabi niya. Kilala ko yung mga yan, Martin Romualdez, etc. Kung sino-sino. Oo. Eto ang kanya sagot. Diskaya lang ang kaya mo, takot ka kay Romualdez. Ibang klase. Tapos nakasuntok pa, may pusa pa. Ang tapang na itong si Kiko na to. Kaya ngayon, hindi ko na malam- Grabe, no? Tapang. Antindi. Mani dito, kung Grabe, hindi di- takot sa mga buhaya, mga kababayan. diba? Grabe. Mahaba. Kasi meron siya naunang ano dito eh, ha? Batang-bata, pero... Batang-bata. Ay bagay, alam mo si Kong PD Barsaga, kung nagmana ito kay, Ganon din ba si... Ay, yung palaban yung PD Barsaga. Oo. pakinggan natin mismo yung kanyang sinabi. Itong unang sinabi niya bago itong mga post na ito. Sige nga. Sa interview ito ng media kahapon eh. Oh. Kasi di ba, sabi niya nag-resign na siya sa majority. Sa majority. Kasi meron silang coalition. Member siya ng NUP. Oo. Nationalist, NUP. Oh, tapos, Party. Yes. ang sabi niya ay
Pinagbintangan kasi ako na nagpapapirma Siya para daw ang Oo. magpapapirma para patalsikin si Speaker Martin. Dinanay niya. Oho. Pero meron pa siyang kasunod na sinabi. Ito Yan. yung sinabi niya. Pakinggan po natin. Well, I believe that if anyone should be investigated, the first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez Why, sir? Why? Bakit po? because he's the House Speaker. And do you think meron po ba kayo personal knowledge about his involvement in any of the anomalous projects or any of the projects? I have some personal knowledge. Can you elaborate, sir? I will not be elaborating that yet. But I'd like for Speaker Romualdez to be speaking in the I'd like Speaker Romualdez to also be involved in the DPWH hearings. Matalim din ang dila nitong si Kiko na ito, Batang-bata, pero... So kaya mo pala nasabing isa sa mga bagong karakter ngayon, Bago kasi mahabang ano yan. Oho. Hindi yan matatapos ng isang Yes. episode lang, di ba? Mukhang- Sunod-sunod na yan. Nakita ba yung sagot niya, ni Kong Barber sa kanya? Ano sabi? Di ba kayo na binasa natin sa balita, mukhang siya yung pinatutungkulan ni... Sapagkat si Congressman Ace Barbers pala ngayon, ginawang spokesperson ni Speaker Martin. para hindi siyang personal na humarap. Oo. Grabe, no? Spokesperson na pala si sino yun? Si Barbers. Grabe, intindi. So, ayun, mga kababayan, ang masasabi nyo ngayon sa talagang mainit na nangyayari sa Pilipinas na talaga namang dismaya. Kayo, natutuwa ba kayo sa nangyayari ngayon sa Pilipinas? Kung mag-comment kayo mga kababayan, mag-share na din kayo at i-like nyo na tong video natin kung nagustuhan nyo. So maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan. So sa susunod ulit, kita-kita tayo sa mga susunod na video. Maraming salamat po.